Humarap na sa Senado si dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Volante. Ito matapos ang 3 taong pag-iwas sa pagdinig. Mariing itinanggi ng sinasabing arkitekto ng 728 million pesos na fertilizer fund scam na mayroong anomalya sa pamimigay ng pondo. Live mula Senado, nagpapatrol, Linda Humilla. Ted, magsisiyab na oras na pero nakasalang pa rin si Jokjok Volante dito sa Senado. Larawan ng magalang at mapagkumbabang Volante ang humarap sa Senate Blue Ribbon, pero sa likod ng mga paumanhin sa 3 taong pagtatago, hindi nakitaan ng pagsisisi, pagkalungkot o pagkabahala man lang ang dating opisyal sa maanomalyang pamamahagi niya ng fertilizer fund. Bagkus ay sinabi nitong wala siyang kinalaman sa katiwalian at inabswelto si Pangulong Arroyo sa fund scam. Mistulang binasahan ng sakdal si Volante nang sabihin sa kanya ni Blue Ribbon Chairman Alan Cayetano ang report ng naunang investigasyon sa fertilizer fund scam. Maling klase na nga ang biniling fertilizer, dinagdagan pa ng tubig, in-overprice ng mahigit 1,000% at di pa nakarating sa mga magsasaka. Kaya kahit mga kaalyado ng administrasyon tulad ni Senador Miriam Santiago, kumbinsidong sabit si Volante sa anomalya. Mr. Volante, the committee report found you guilty. Therefore, it is no longer the burden of this committee to prove that you are guilty. It is now your burden to prove that you are innocent. No? Wala po. Hindi bumenta kay Santiago ang paliwanag ni Volante na wala siyang intensyon isnabin ang 5 pagdinig ng Senado noon. I had no intention of snubbing the Senate hearings, and I had made known to the Senate in writing the reasons for my non-appearance, that I had made prior commitments abroad. Although I'm an administration ally, what I have heard today has caused me almost a heart attack. The problem is that you are defending the indefensible. Ang katotohanan ay 3 taon mo kaming nilayasan. Bukod sa pag-iit na di niya pinagtaguan ng Senado, naghugas kamay si Volante sa anomalyang bumabalot sa 728 million peso fertilizer fund. Itinanggi ni Volante na dinisenyo ang fertilizer fund program para bilhin ang suporta ng mga kongresista, gobernador at mayor sa kandidatura ni Pangulong Arroyo noong 2004. Kailan inaprubahan ni Presidente Arroyo yung paggamit nitong pondo na ito para sa kanyang eleksyon? Your Honor, President Arroyo has never been involved and is not involved in this particular project of the Department of Agriculture. Mahirap atang paniwalaan yan, Mr. Volante, dahilan sa kilala natin ang ating Pangulo, imposible na ganito kalaking halaga na i-release ay hindi nagkaroon ng approval mula sa Pangulo. Napakapoderoso mo naman. Kung makapangyarihan man noon si Volante kahit undersecretary lang siya ng Department of Agriculture, sinasabing dahil ito sa pagiging malapit niya kay First Gentleman Mike Arroyo na kasamahan niya sa Rotary Club Makati West. Pero itinanggi ni Volante may kinalaman ng asawa ng Pangulo sa pagkakatalaga sa kanya sa Department of Agriculture sa mga unang araw ng panunungkulan ni Ginang Arroyo. You knew only one person in Malacanang, and that is the First Gentleman. Am I correct? Yes, Your Honor. So ikaw ba naniniwala na siya mismo ang nagrekomenda sa'yo para sa pwesto na yan? Hindi po. Magkaibigan lang po kami, but he never had a hand on my appointment. Talaga lang, ha? Yes. Anumang anomalya sa pamamahagi ng fertilizer funds, hindi raw dapat si Volante ang magpaliwanag kundi ang mga tumanggap at ang DA Undersecretary for Operations at DA Field Officers doon. Inusisa rin ng mga senador ang dahilan kung bakit nais nitong manatili na sa Amerika kaysa humarap sa pagdinig ng Senado noong 2005. Sabi ni Volante, may mga banta raw sa kanyang buhay bagamat nilinaw niya na hindi ito galing sa Senado. What was the purpose of the threat? Sinasabi na pag hindi tama ang sinabi niya sa hearing sa Senado, alam namin ang kanyang Kahihinatnan. ang kanyang schedule, Gano'n. dudukutin namin siya.
Do you know this person? Sa paulit-ulit na tanong, hindi nagbabago ang sagot ni Bolante na legal at malinis ang pamamahagi ng fertilizer funds noong 2004. Kaya kahit panay paumanhin at pagpapakumbaba ni Bolante, hindi sapat ito para i-absuelto siya ng Senado at tanggapin ang mga paliwanag niya. Hindi kayang suklian ng anumang amo o bait na pinapakita niyo ngayon. Yung nawalang serbisyo at pondo na dapat sana napunta sa mga magsasaka na pinakamahihirap sa ating bansa. Ang problema sa kasong ito, ninakaw sa mahirap at binigay sa mayayamang tumatakbo. Hindi pa rin tapos ang hearing pero may kasunduan na ang Senado at si Bolante. Pinayagan na ng Senado na makauwi si Bolante ngayong gabi. Nangako naman si Bolante na sisipot siya sa susunod na pagdinig. Pero may 2 tauhan ng Senado na bubuntot sa kanya para na rin sa kanyang seguridad. Ted? Linda, sa ngayon ba, saan na napupunta ang hearing at meron pa bang laman ang mga pagdinig ngayon? Ted, inuukil-kil pa rin nila si Bolante tungkol sa mga detalye nung pagkakalabas ng listahan ng mga tumanggap sa fund. Lalo na nito, bago ngayon nagtatanong si Senator Francis Pangilinan, pero bago nito nagtanong si Senador Noynoy Aquino bakit naisama siya sa listahan gayong wala naman siyang hiningi at wala naman siyang natanggap mula sa DA. At sabi pa nga ni Senador Noynoy Aquino, kung ako magre-request, hindi ko ilalagay doon na Senator Benigno Aquino Jr. ang pangalan ko dahil pangalan niya ng tatay ko. Ted? Salamat sa iyo, Linda Humilia. At yun nga po, ibinasura ng ilang senador ang testimonya ni Bolante. Hindi sila naniniwala na walang kinalaman ang Malacanang sa pagpapalabas ng kontrobersyal na fertilizer fund. Nagpapatrol, Maricar Bautista. Kung artista si Bolante, award-winning ang kanyang pagganap ayon sa ilang senador. Dahil sa paninindigan umano ni Bolante na walang kinalaman ng Pangulo sa fertilizer fund scam. Katulad na sinabi ni Jinggoy, maraming artista sa Senado, pero mukhang mas magaling umarte si Mr. Bolante kasi sa mga artista nandito sa Senado. Dismayado rin kay Bolante si dating Senador Ramon Magsaysay Jr. na unang duminig sa iskandalo sa ilalim ng Senate Agriculture Committee. Sa tingin ko, lalo niyang dinidiin. Pag ang tao ay hindi nagsasalita ng katotohanan, eventually lalabas yun. Maging kakampi ng palasyo na si Senador Miriam Defensor Santiago, pilit inusisa si Bolante kung may tumulong sa kanya nung nagtago siya sa Amerika. Nag-iskandalo na ang buong gobyerno? Walang tumawag sa iyo, sa gobyerno? Wala po. Number 2. Lalong nainis si Santiago nang sabihin ni Bolante, hindi niya alam kung saan galing ang mga biniling fertilizer. Hindi mo naintindihan kung saan nanggaling ang fertilizer? Aminado si Santiago may mataas na taong nasa likod ng fertilizer fund scam. Certainly it will reach up to Malacanang because even if the Secretary of Agriculture will defend himself if he returns to the Philippines by claiming that he did not receive his own kickback, then it leaves a hiatus or a vacuum on then who issued the orders. Pero para kay Senador Juan Ponce Enrile, walang lumutang na matinding basehan para madiin ang sino man sa umano'y anomalya. Insinuation is not evidence. It's all a question of surmises and circumstances, but no, as I said, no concrete evidence to indicate a fact. Napadaan naman sa Senado si Executive Secretary Ermita, pero dumistansya siya sa issue kung madidiin ng Pangulo dahil sa pagdinig sa Senado. Sir, do you think it's a waste of time for the investigation? No. I don't want to say anything about it. Otherwise, paglitan ako mga senador dyan. It's not a waste of time. Ngayong tinuro na daw ni dating Agriculture Undersecretary Jokjok Bolante ang iba pang mga undersecretaries at regional directors ng Agriculture Department, ipapatawag ni Blue Ribbon Committee Chair Alan Peter Cayetano ang mga ito sa susunod na pagdinig para magkaalaman na daw kung sino sa kanila ni Bolante ang nagsasabi ng totoo. Maricar Bautista, Patrol ng Pilipino.